Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay December 19, 2025. Pero po hindi maganda ito pong ating pag-uusapan sapagkat buhay po ang nawala rito, no? Ang tinutukoy po nating individual ay walang iba kung hindi ang dating undersecretary ng DPWH na si Catalina Cabral or mas kilala po bilang Cathy Cabral. Kahapon sa isang hindi inaasahang pangyayari natagpuan po ang kanyang walang malay na katawan na kinalaunan dineklara pong patay na diyan po somewhere in Benguet province, ano. At ito ngayon ang subject ng usap-usapan sa publiko at dito sa internet. Meron bang foul play o talaga po bang kinitil ni Cathy Cabral ang kanyang sariling buhay? Ang pagpapakamatay, by the way, ayokong maging relihiyoso sa inyo pero siguro iyan yung pinaka-ultimate sin na makukumit po natin bilang isang Kristiyano, ano? Kaya nung mga panahon na ako po'y talagang nade-depress, isa rin yan sa mga sumasagi sa isipan ko, ano nang mangyayari sa akin after this life kung ako'y magpapakamatay. Pero hindi natin masasabi ang isipan ng iba dahil may kanya-kanya po tayong mga pinagdadaanan. At I hope na yung pangyayari na ito, hindi po ito matulad noong kung natatandaan po ninyo ang isang kalihim ng DENR na dating Chief of Staff, si Angelo Reyes. Nung siya po ay nasa sentro na ng kontrobersiya at investigasyon para po sa di umano'y korupsyon. Ang ginawa po nitong si Angelo Reyes ay pumunta sa puntod ng kanyang mga magulang at doon po itinutok niya ang kanyang baril sa kanyang dibdib at ipinutok patay, self-inflicted wound. Ito pong si Angelo Reyes. And thereafter, wala na po yung supposed investigation para sa di umunay corruption. Pero dito naman kasi sa case ni Cathy Cabral, hindi naman siya talaga yung pinaka-principal dito eh. Although main actor po siya, pero mas marami pang mga matataas ang katungkulan na kasabwat sa kontrobersiya na kanyang kinabibilangan. Kaya nga, ang naglalaro sa isipan ng iba, baka dala na rin ng malaking problema, dala ng pressure, yan na po. Initil niya na ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtalon at pagkakalunod doon po sa ilog. And meron ding nag-iisip, ito yung mga sinasabi ko ay nakikita ko lamang sa mga comment sections ng ating post. Kasi kanina, nung mabasa ko po yung balita na ito, unang-una kong nahagip ang balita na ito sa Facebook post nitong si Thea Tan kasi lately medyo naging busy talaga kami dahil nga po sa pagdaraos ng kaarawan ng aking anak. At maisingit ko na rin, medyo nalungkot din ako kasi nagbibiruan lamang kami. Ayoko naman maging ipokrito sa inyo sa totoo lang. Pero dapat hindi ako nagsasabi nito sa sarili ko eh. Pero ito talaga kasi ang pamantayan ko sa buhay. Ayoko pong nag-iisip ng hindi maganda sa kapwa, no? Ayokong buhatin ang sarili ko pero yan po yung aking pamantayan sa aking pagkatao. Marami nang nakagawa po ng pagkakamali sa akin pero never ko po silang pinag-isipan partikular na mamatay sila. Merong isang celebridad na reporter, di ba? Si Cara David. Sa kanyang kaarawan ay publicly sinabi niya na sana mamatay na ang mga kurap. At ito naman pong aking anak, nagbibiruan lang kami. Actually, hindi naman talaga biruan na yun, Dalawa silang nagdiriwang ng kanilang kaarawan eh. Tinanong ko muna yung bunso ko, anong birthday wish mo? Sumagot yung anak ko, pera. Paano ka magkakaroon ng pera? Di niya rin alam kasi bata pa naman. Tapos yung pangalawa, yung eldest ko, tinanong ko, anong birthday wish mo anak? Sumangguni siya dun sa tito niya kung papa niya kung tawagin, naalala nung papa niya yung birthday wish ni Cara David at yun na rin yung wish ni eldest ko, na pabiro. Ito na yung nangyari, Kaya mahirap talaga na may mga wishes tayo na nagkakatotoo, coincident man o hindi, pero ito na.
Ngayon, balik tayo doon sa posibilidad na may foul play po dito. I am not saying hayaan natin na ang otoridad ang magdeklara kung ano po bang sanhi ng kamatayan nitong si Cathy Cabral. Pero sa mga nababasa ko po kasi sa comments, may mga nagsasabi nga na yung lugar daw po ay hindi naman lugar para puntahan ng mga nagpapakamatay. Salvage area pa raw po ito. Pero ganun pa man, siguro ang dalis na naiisip ko lamang po ito para sa kalinawan po ng lahat, hindi po ito balita, naiisip ko lamang. Kung meron mang ganong sitwasyon, tingin ko kung magagawa yun ni Cathy Cabral, baka merong mga pressure na nanggagaling sa iba na maaaring sa kanya. Pero kung ikaw naman pinagbabantaang patayin, bakit ka pa magpapakamatay? 'Di ba? Baka ang iniisip ko nga dito, baka yung pamilya niya nadadamay na, baka tinatakot na sila, wag kang magsasalita. O yun yung mga napakahalagang bagay na dapat makita ng otoridad natin ngayon. Kaya sangayon ako doon sa naging tugon, kautusan ng Office of the Ombudsman na lahat ng mga belongings nito pong si Cathy Cabral, yung panahon na siya po'y pumanaw, ay take into custody agad, i-preserve, at particular yung mga gadgets niya. No, napakahalaga ng mga communication logs doon bago mangyari yung sitwasyon na ito. Kasi kung may mga pressure from mga tinatawag na outside forces, okay, yung mga mismong involved dito eh makikita doon, no? Titingnan lamang yung forensic magsasagawa lamang ng forensic analysis doon po sa mga gadgets na yan at makikita na yung mga impormasyon. Ngayon, ito po yung video na uploaded po ng GMA News kung saan makikita po natin dito yung pag-retrieve ng katawan nitong si Yusek Cabral, no? Past 12:30 in the morning ngayong araw po na ito, na-retrieve ito pong katawan ni Yusek at wala na po itong buhay. Pakinggan po natin ang balita kaugnay po niyan. Ito, panoorin po natin ito. Magandang umaga po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa tour dito sa Cubang Benguet. At kanina lamang po ay na-retrieve po mula sa 40 meters sa lalim po ng bangin ang unresponsive na katawan ni DPWH, dating Undersecretary Cathy Cabral. Ayon po doon sa isa sa mga miyembro po ng BFP dito sa Tuba na siyang nag-retrieve nga dito sa katawan po ni Ginang Cabral ay talagang unconscious na ito at hindi na ito humihinga. Ayon naman po sa kanyang driver, alas 3 po ng hapon ay nagpaiwan dito si Ginang Cabral at dito pa nga po siya nakaupo. Ang sabi ng Ginang sa kanya ay magre-relax, mag-iisip-isip lamang ito. Binalikan ito ng driver makalipas ang isang oras ngunit hindi niya natagpuan ang Ginang kaya basahin natin yung post ni Thea Tan tungkol dyan. Mas detalyado ito eh. Saka yung mga related news. After ko kasing mapanood, una kong makita pala ito sa post nitong si Thea Tan. Nagulat ako kasi talagang hindi ako nakakapanood ng balita nitong mga nakalipas na mga oras dahil nga po medyo busy and baka today and tomorrow hanggang baka this December mga tol, baka once or bihira tayo makapagkita sa ating live streaming kasi bukas meron din akong lakad, mamaya meron din. Pero wag na natin pag-usapan yung mga lakad na yan. Ito po yung timeline as shared by Thea Tan. Basahin po natin yung kanyang Facebook post. Former Undersecretary Catalina Cabral's driver, Ricardo Muñoz Hernandez, provided the following timeline of events on Wednesday, December 18, 2025. Bago mag-alas 2 ng hapon, si Cabral at ang kanyang driver ay nasa Cannon Road na. At sa puntong iyon, tumigil sila sa isang lugar kung saan ito ay nasa gilid ng kalsada.
Sinabihan siya ng kanyang driver ng 3 beses na huwag umupo doon. Pero hindi 'yun pinakinggan ni Cathy Cabral no? Ito nga yung particular na sinabi niya, huwag mo po diyan kasi baka ma-off balance ka. Hanggang sa dumating nga po ang isang pulis at in-approach nga sila at sinabihan sila na umalis sila doon sa lugar. And makatapos po noon, sila po ay dumiretso sa Ion Hotel and nag-check-in doon. Mga 2:30 po ng hapon, sinabihan nitong si Cabral na siya po ay ibalik doon po sa kanilang lugar ng pinanggalingan sa Cannon Road at muli doon po siya nagtigil hanggang sa sabihan niya ang kanyang driver na iwanan siya at balikan na lamang. Sinunod naman siya ng kanyang driver. Mga 3:00 ng hapon, nahirapan ako Tagalog, this frame is considered the last confirmed period. Ayan na po, na nakitang buhay ito pong si Cabral. At mga 5:00 po ng hapon, bumalik po itong driver niya doon sa lugar kung saan po siya iniwan pero hindi na po siya makita. No? Sa paniniwala na siya po ay bumalik sa kanyang sariling kilos, bumalik na rin po itong si driver doon po sa hotel pero hindi niya po natagpuan doon itong si Cabral. Ngayon, 7:00 ng gabi, bumalik muli sa Cannon Road kung saan hinatid niya itong si Cabral pero hindi niya rin po nakita doon at wala po siyang anumang impormasyon kung nasaan itong si Cabral. Kaya nireport niya na po ito insidente sa pulis. 8:00 ng gabi, ang mga pulis na narumisponde ay natagpuan si Cabral na unresponsive. Pero na-upload kanina doon sa video na pinanood natin, past 12 Ano ba talaga ang tama? Pero sige, paniwalaan natin tong detalye na ibinahagi ni Teyatan kasi si Teyatan naman is fact-based po ito. Hindi po ito nagpapakalat ng fake news. Baka yung pagkaka-upload lang ng video doon sa Facebook ng GMA ay late kaya ganun po yung oras, past 12 Ayan nga. Siya po ay nakita sa gilid po ng ano po bang pronunciation dito? Bued River. No? Na ang layo po sa highway ay 20 to 30 meters. At ito nga po ay nireport sa Tuba Municipal Police Station. 12:03 in the morning, December 19, 2025, ito na po yung pag-pronounce kay Cabral na siya po ay patay na. Ito po ay patuloy na iniimbestigahan at ang Office of the Ombudsman ay inutusan ang ating mga otoridad na siguraduhin ang mga kagamitan nito pong si Cabral para po sa isang gagawing investigasyon. Ngayon mga tol, sino ba itong si Cathy Cabral? Sa mga hindi po nakakasubaybay sa kontrobersiya po na kanyang kinabibilangan at kung sino siya, malawak po ang naging karanasan syempre nito sa DPWH. Parang sa napakabilis din na pagkakataon, ang bilis niyang ma-promote at ayon nga po sa napakinggan ko kay Atty. Rene Bueno kanina, ayon sa kanya, kauna-unahang babaeng undersecretary daw po ito ng DPWH. At since then, parang siya na yung naging katiwala ng mga korap na matataas na opisyal sa ating gobyerno. Kung paano nila kukurapin, di umano, yung budget na ipinagkatiwala sa DPWH. Merong partikular na balita ang Rappler at saka ito pong ang balita ngayon, kaya basahin po natin Natagpo ang walang malay si Maria Catalina Cabral, dating Undersecretary ng Department of Public Works and Highways matapos umanong mahulog sa isang bangin sa kahabaan ng Cannon Road ayon sa pulisya nitong Huwebes ng gabi, December 18. Batay sa ulat ng Benguet Police Office,
Bandang 3:00 ng hapon, siya ay bumiyahe patungong La Union. Si Cabral kasama ang kanyang driver na si Ricardo Munoz Hernandez. Pagdating sa Maramaral, Camp 5, ay mas detalyado ito ha. Hiniling umano ni Cabral na bumaba at iniwan siya ng driver sa lugar bago ito nagtungo sa isang kalapit na gasolinahan. Pagbalik ng driver, bandang 5:00 ng hapon, wala na umano si Cabral sa pinag-iwanan. Matapos maghanap sa isang hotel sa Baguio City at muling bumalik sa lugar, inireport ng driver ang pagkawala ni Cabral sa Baguio City Police Office. Bandang 7:00 ng gabi. Bandang 8:00 ng gabi, natagpuan ng BCPO Station 8 ang biktima na nakahandusay malapit sa Bued River, tinatayang 20 hanggang 30 meters sa ibaba ng highway. Ayon sa mga rumesponding pulis, wala siyang malay at hindi tumutugon ng matagpuan. Agad na rumisponde ang Tuba Municipal Police Station, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at Bureau of Fire Protection para sa retrieval operation. Nakipag-ugnayan na rin ang mga otoridad sa Benguet Provincial Forensic Unit para sa scene of the crime operation upang matukoy ang eksaktong pangyayari at sanhi ng umanong pagkakahulog. Si Cabral ay idinawit sa mga alegasyon ng budget insertions at kickbacks kaugnay ng bilyon-bilyong pisong flood control projects. Bilang Undersecretary for Planning and Public-Private Partnership, si Cabral ang namamahala sa paghahanda ng DPWH budget, pati na sa infrastructure planning at programming at sa mga public-private partnership projects na ipinatutupad ng ahensya. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Wala pang pinal na pahayag kung aksidente, foul play o iba pang pangyayari ang naging sanhi ng insidente. No? Kaya pala isipan ito sa atin mga tol. May she rest in peace. Pero ang tanong, talaga nga kayang magre-rest in peace itong si Cathy Cabral? Kasi sa totoo lang, hindi naman sa iniiwasan ko sanang na kumbaga yung empathy para sa mga kamag-anakan din naman itong si Cabral. Kaso lang, hindi mawawala sa atin na sabihin o isipin, depende na lang rin sa atin Pero ito yung naiisip ko eh. Ito kasing si Cathy Cabral, dahil po sa kanyang di umano'y ginawa, sa totoo lang, ang dami pong mga napahamak po nating mga kababayang Pilipino. No? Yung mga supposed flood control projects na dapat nakapagbigay ng proteksyon sa ari-arian at buhay ng ating mga kababayan dahil po sa mga di umano'y pinagagawa nila, ghost projects, substandard projects, among other illegal acts. Nagresulta ito sa pagkakasira ng bilyong-bilyong ari-arian, pribado at pampublikong ari-arian po yan. Pagka dumagsa ang ulan, pagka napakalakas ng ulan, napakalakas ng bagyo, syempre raragasa ang malakas na tubig. Pero kung palpak ang mga flood control projects, katulad po nung nangyayari sa kasalukuyan, ang pinaka-worst nagre-resulta ito sa pagkawala ng buhay. No? Lahat ng mga nawalang buhay ng dahilan ay dahil hindi na proteksyonan ang kanilang lugar na mga dapat poprotektang mga flood control projects. Cargo de konsensya ito ng mga corrupt public official na ito. At isa dyan, itong si Cathy Cabral. Hindi ko alam kung naiisip niya nung siya ay nabubuhay pa na ito yung mga nagawa ko, kapalit ng pera, o baka naman natatakot siya doon sa legal repercussions, yung magiging epekto ng kanilang ginawang illegal o pagnanakaw ng pera sa bayan. Kaugnay niyan, ito pong si Sara Diskaya, ang isa sa mga itinuturing na napakalaking kontraktor kaugnay ng mga flood control projects, ay nilabasan na rin po ng warrant of arrest ng korte. At yan po ay inimplementa na ng National Bureau of Investigation, although nasa custody nila itong si Sara.
At upon implementation, syempre nagpalit na rin ng upper garments itong si Diskaya at nakalagay na po doon NBI detainee, no? Bagamat natabunan yung balita na yon ng pagkakamatay nitong si Yusek Cabral. Ngayon, ang sitwasyon dito mga tol, si Undersecretary Cabral, isa pa lamang po ito sa mga napakaraming sangkot sa korupsyon. Ano ngayon ang mangyayari sa iba pa? Tutulad kaya sila sa maaaring ginawa ni Cabral o ginawa sa kanya? Maaari kasing nagpakamatay siya, maaari din namang may nag-trigger sa kanya para gawin yan. Hindi ibig sabihin na nagpakamatay ka, sa'yo na lamang isisisi lahat. Baka meron kasing mga outside forces na nag-trigger sa kanya para gawin ang bagay na yan. No? Ang ipanalangin natin, wag na sanang masundan ito. Kasi hindi natin makukuha yung hustisya dito, mga tol. No, yung iba natutuwa. Sinasabi, buti nga sa'yo. Yan, karma na yan. May mga nagpapasalamat pa, nagpakamatay daw o pinatay. Hindi po maganda yon. Ang hangad natin, katarungan. At ang katarungan na hinahanap po natin dito, syempre, after po ng paglilitis. Kung siya ba ay may kasalanan o wala. Kung may kasalanan siya, dapat mabulok siya sa kulungan. Higit sa lahat, maibalik yung mga ninakaw na pera sa ating bayan. Paano pa ngayon nahabulin? Mga tol, yung pera di umanong ninakaw nitong si Cathy Cabral. Yun ang isa sa mga malaking katanungan dyan. No? Kasi sa mga forfeiture of assets, di ba, ang isa sa mga nagiging hadlang kapag wala na yung party involved, malalabag kasi yung due process. Paano mo yun makukuha doon sa taong patay na kung hindi niya na madidinig yung kanyang panig? Maliban na naman kung very apparent na yung talagang kayamanan na ito, for example, bahay, lupa, o bilyones na halaga ng pera ay talagang hindi maipaliwanag at ang primary na maaaring pinanggalingan ay pondo ng bayan. Yun, siguro madaling ma-recover yun ng ating gobyerno. Pero paano na lamang yung mga pinagtatago sa iba't ibang kaparaanan sa pangalan ng kanyang mga kamag-anak, kaibigan o kung sino man? Paano pa ngayon yun mahahabol kung hindi na makakapagsalita si Cathy Cabral? At kung gano'n ang mangyayari sa iba, katulad si Saldico, ano kaya kung maisipan ni Saldico ngayon na magpakamatay? Hindi ko sinasabing gagawin niya yun, ha? Pero what if gano'n ang mangyari? Paano pa yung mga bilyones na assets na dapat ma-recover ng ating gobyerno? No? Kaya wag nating hilingin, gusto ko nga sabihan yung anak ko kaso lang birthday niya eh. Sa kabiruan naman, ayoko namang i-spoil yung kanyang kaarawan, ano? Kasi hindi talaga maganda yung sinabi ni Cara David. Although hindi naman yun ang mismong sinabi ng anak ko, kinote niya lang naman yung sinabi ni Cara David, pero hindi po maganda yun. Huwag nating hilingin na mamatay ang mga korap na ito. Ang hilingin natin, mapanagot sila at maibalik nila ang lahat ng mga ninakaw nila sa ating bayan. Kasi kamatayan, napakadaling i-exit niyan. No? Mas mahirap para sa isang tao yung makulong ka ng napakatagal, pagbayaran mo yung mga ginagawa mo. Pagka patay ka, isang saglit lang yun, tapos na yung problema. Wala ka ng paghihirap. Diba? Anyway, mga tol, yan lamang muna ang ating topic sa umagang ito. Salamat po sa 1,000 plus na manonood po natin. At ipanalangin po natin ang katatagan ng ating gobyerno, ang katatagan ng ating Pangulo, at syempre, sana patuloy po nating suportahan ang gobyernong ito at ang ating Pangulo. Tandaan natin, kung hindi dahil kay Pangulong Bongbong Marcos, tama itong sinabi ni Anthony Taberna, hindi tayo mamumulat ng ganito. Ako nga,
tutok na tutok tayo dito sa gobyerno natin simula po nung pangangampanya noong nakaraang national election, May 2022 eh. Pero hindi natin lubos na maisip na ganito pala kalawak ang korupsyon. No? Pero dahil nga sinabi ng ating Pangulo, siya ang nag-expose, namulat ang majority ng mga Pilipino kung gaano po katiwali ang napakaraming tao sa ating gobyerno. Kaya personally, naniniwala ako na wala talagang maling ginawa si Pangulong Bongbong Marcos pagdating po sa paggamit ng pondo ng bayan. Common sense naman. Di mo naman yan iimbestigahan kung ikaw talaga mismo ay may kasalanan. No? Kaya comparatively speaking, kung babalikan po natin ang nakaraan, ano ba ang sinabi ng dating Pangulong Rodrigo Duterte? Sa DPWH may ghost project. Oh. Ano ginawa niya? Wala. Walang ginawa si Rodrigo Duterte. Kasi, ang kwento-kwento chismis-chismis, alam niya na may mga tatamaan kung may iimbestiga siya na kanyang mga kapanalig. Partikular, ang kanyang anak na si Pulong Duterte. Dahil no other than Undersecretary Cabral ang nagkumpirma na si Pulong Duterte sa kanyang unang distritong hinahawakan ay nakatanggap ng 51 billion pesos simula 2020 hanggang 2022. Maraming salamat po sa inyong lahat mga tol at salamat sa mga tatanga-tangang Duterte supporters na nanonood sa atin. Higit sa lahat sa mga matatalino na mga supporter ng gobyerno at ng ating Pangulo, mabuhay po kayo. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol. Ito ay panawagan para sa kolektibong kilos tungo sa pagbabago ng ating pag-iisip, pananalita at gawa. Bagong Pilipinas is addressed to all government officials and employees and citizens of this country. It is an invitation to all of us to think about being a Filipino and view the nation from a renewed perspective. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Bagong Pilipinas transcends this administration. Ito ay hindi pagtakip sa kung anumang mga kakulangan ang meron. Ito ay imbitasyon sa bawat isa na kabahagi ka sa paghahanda at pagpapaganda ng ating bansa. Malaki ang inyong maitutulong, mahalaga ang inyong ginagawa. Ang disiplina, pagiging mahusay at magaling sa kanyang-kanyang larangan at pagmamahal sa bayan. Ito ang mga sangkap ng isang makabagong Pilipino na ating isinusulong. Ngunit hindi lang ito ang mensahe ng bagong Pilipinas. Binibigyan din dito ang kalagahan ng maayos na trabaho mula sa amin sa pamahalaan. Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. While power emanates from the people, change must begin from government. Sa isang bagong Pilipinas, lalo pa natin pupukpukin na maging maayos ang ating mga lingkod bayan. Una, bawal ang tamad at makupad sa pamahalaan. Services must be fast. Projects must be completed on time. Deadlines must be met per schedule. In whatever government office, red tape must be replaced with a red carpet. Yung sungit ninyo, palitan na ninyo ng ngiti. Pangalawa, bawal ang mga hindi tapat at nangungulumpat. Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Pangatlo, bawal ang mga pang-api at naghahari-harian. You are servants of the people, not their lords. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Tapos na ang panahon ng pagkukuyakoy sa loob ng mga tanggapan ng gobyerno. Ang tagumpay ng panawagan na ito ay nakasalalay sa ating pagkakaisa. Sa isang bagong Pilipinas, walang puwang ang mga paninira at paghahatakang pababa. Unahin natin ang ating bayan. Magbago na tayo dahil walang bagong Pilipinas
kung walang bagong Pilipinas. Sa bagong Pilipinas,